Gandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Friday Bible Study. So, ngayong gabi po, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Book of Acts. So, ito na po yung huling parang destination ni Apostle Paul sa kanyang third missionary journey. So, kamusta po ang bawat isa? Ready na po ba tayong mag-aral ng salita ng Lord? So, malapit na po tayo sa last part na po ito, no? Nasa last part na po tayo ng Acts. So, sa mga susunod na linggo, ayan, i-discuss na yung journey pa ni Apostle Paul sa Book of Acts. So, ayun, bago po ako mag-start, sabahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Amang banal ng mga pakapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na kayo yung patuloy na pumagitna sa amin, Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayong gabi, Lord. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami makapag-aral ng iyong salita, Lord, at matuto, Panginoon, sa mga lessons na tinuturo mo sa amin, Lord. Gabayan mo nga po ako, Panginoon, sa aking paglilid ngayon ng Bible study. At nawa, Lord, bigay namin sa iyo, Lord, sa oras na to, Lord, yung pinakamataas na papuri, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng pag-aaral ng iyong salita. Gabayan mo rin, Lord, yung aking mga kapatid na kasama kong mag-aaral ngayon, Lord. At dalangin namin na anumang gawa ng kaaway, Lord, ay huwag yung akong pahintulutan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Magandang gabi pong muli sa bawat isa. At yun nga po, welcome po sa ating Friday Bible Study. Salamat sa Lord dahil Friday na naman po at bukas ay pahinga na naman ng ating mga workers po, ng mga students. So, ngayong gabing to, ayun, tayo po ay magpahinga sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. So, ayun, katulad po ng sabi ko kanina na nasa last part na po tayo ng Book of Acts. So, yung i-discuss ko po ngayon, ito na po yung huli sa third missionary journey ni Apostle Paul. So, tapos na po tayo sa first, second, tapos ito na po. Ito na yung journey niya to Jerusalem. So, last week, the past weeks, di-discuss ng ibang mga Bible teachers kung saan yung mga pinuntahan ni Apostle Paul. So, dito, nagpaalam na siya sa mga Ephesians leaders, at ang susunod niya ng pupuntahan ay journey niya na papunta sa Jerusalem. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Acts chapter 21. So, 1 to 40 po ito, tong verse natin. Pero, babasahin po natin yung kung walang po tayo ng mga verse dito, tas atin pong sama-samang pagbulay-bulayan. So, all for Jesus, Paul's journey to Jerusalem. So, Acts 21 verse 1 to 16. So, we went ashore, found the local believers, and stayed with them a week. These believers prophesied through the Holy Spirit that Paul should not go on to Jerusalem. When we returned to the ship at the end of the week, the entire congregation, including women and children, left the city and came down to the shore with us. There, we knelt, prayed, and said our farewells. Then we went aboard, and they returned home. So, ito nga po, yung mga Ephesians leaders, nagpaalam na sila kay Paul, at si Paul nag-journey na, so nag-travel na papuntang Jerusalem. So, nauna siya sa Syria, tapos dumaan din po siya sa Caesarea, kung saan tumuloy siya sa bahay ni Philip. Kung naalala po natin, isa sa 7 men na napili before, yung si Philip the Evangelist. Nagstay din siya doon. So, yung mga believers dito sa Syria and Caesarea, winner na, o sinabihan na si Pablo na, uy, wag ka nang pumunta sa Jerusalem kasi may danger or harm na napaprophesy sila, na nakikita sila na mangyayari doon, na
yun nga, may harm na mangyayari kay Paul. Pero, si Paul, hindi siya mapigilan. Gusto niya pa rin na pumunta sa Jerusalem despite sa mga prophecy na wag na siyang pumunta doon. Several days later, a man named Agabus, who also had the gift of prophecy, arrived from Judea. He came over, took Paul's belt, and bound his own feet and hands with it. Then he said, "The Holy Spirit declares, so shall the owner of this belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over the Gentiles." When we heard this, we and the local believers all begged Paul not to go on to Jerusalem. So, hindi lang yung mga believers sa Syria and Caesarea yung nagsabi ng prophecy na wag na siyang pumunta ng Jerusalem. Several days after, yung man named Agabus, ganun din yung sinabi. Meron siyang gift of prophecy na kinuha niya yung belt ni Paul, tapos sabi niya kung sino man yung may-ari nito ay kukuhanin or ikukulong, ganun, i-bound by the Jewish leaders at ibibigay sa mga Gentiles. So, nung narinig nila to, they begged Paul, sabi na, Paul, do not go to Jerusalem. Pero tingnan po natin kung ano yung naging response ni Paul dun sa sa warning, no, na huwag ka nang pumunta. And yung mga believers sinabi, Paul, huwag ka nang pumunta. Pero si Apostle Paul, tingnan po natin kung ano yung naging response niya. Sabi ni Paul, but he said, "Why all this weeping? You are breaking my heart. I'm ready not only to be jailed at Jerusalem, but even to die for the sake of the Lord Jesus." When it was clear that we couldn't persuade him, we gave up and said, "The Lord's will be done." So, hindi po mapipigilan si Paul, no? Sabi niya, bakit kayo parang nalulungkot? Ganun, sabi niya. Sabi niya, I'm ready not only to be jailed at Jerusalem, but even to die for the sake of the Lord Jesus. Sabi niya, ready ako, hindi lang para makulong, kundi kahit mamatay, for the sake of Jesus Christ. Ganun na lang yung heart ni Paul. Yung kumbaga yung talagang dedication and yung commitment niya, no, kay Jesus, yung sa pag-share niya ng gospel, na hindi siya natatakot kahit na may mga warning na yung mga believers nga, at may mga hindi lang isa, di ba, may mga nag-prophesy na may kakaharapin ka na danger sa Jerusalem. At yun nga, kukunin ka, no, ikukulong ka ng mga Jewish leaders at i-turn over ka sa mga Gentiles. Ano na lang naging response ng mga believer? Syempre, hindi nila po mapigilan si Apostle Paul, no, bilang missionary. Talagang pupunta siya sa Jerusalem. Nag-stand siya na, dito ako pinapadala ng Panginoon. So, hindi nila mapigilan. So, we gave up at sinabi na lang nila that the Lord's will be done. Ang will ng Panginoon ang mapangyari. So, ito na, nakarating na ito na yung second part. Paul arrives at Jerusalem. So, ano makikita natin doon sa una? Yung plan niya yung on the way pa lang siya sa Jerusalem, na si Paul, he was ready to face troubles and suffering for Jesus. Kumbaga ready siya. Marami na pong napagdaanan si Apostol Pablo sa journey na to, no? Ang dami niya nang napuntahang mga lugar, may mga lugar na tumanggap, may mga lugar na tinataboy siya. At this point, sa last stretch niya po ng third missionary journey papuntang Jerusalem, na kahit na nakikita niya na magkakaroon siya ng troubles, go pa din po siya. At sabi ng mga kapatid sa kanya, may the Lord's will be done. So, ayun po yung doon. So, ito na, nakarating na siya sa Jerusalem. So, nasa Acts 21 verse 17 to 26 po tayo. Yan, sabayan niyo po ako, no? Buksan po niyo yung mga Bible niyo. So, sa verse 17, when we arrived,
the brothers and sisters in Jerusalem welcomed us warmly. The next day, Paul went with us to meet with James, Santiago, and the elders of the Jerusalem church were present. Nandun din yung mga leaders, elders. After greeting them, Paul gave a detailed account of the things God had accomplished among the Gentiles through his ministry. So pagdating ni Paul sa Jerusalem, ayan nga nakita natin, na yung mga believers doon, yung mga brothers and sisters doon, ay welcome naman po siya. At the next day, nakipag-meet na si Paul kay James, isang apostol Santiago, at sa mga leaders ng church ng Jerusalem para i-report yung first, second, and third missionary journey niya since ito na nga po yung huli, bumalik na siya ng Jerusalem. At binigyan niya ng detailed account, yung mga pinuntahan niya sa sobrang dami, yung mga what God had accomplished through him sa mga Gentiles, through his ministry. So, ano naging response ng mga leaders? So, after hearing this, yung mga nangyari, mga napuntahan ni Paul, na-share ni Paul, they praised God. And then they said, ito yung sinabi ng mga leaders, pati ni Apostle James, you know, dear brother, how many thousands of Jews have also believed. So, yung mga Hudyo din na nasa Jerusalem ay naniwala and they all followed the law of Moses very seriously. So, they have believed in Jesus. Ganun din, pina-follow pa rin nila yung law of Moses. Yan yung sabi dito, very seriously. But the Jewish believers here in Jerusalem have been told that you are teaching all the Jews who live among the Gentiles to turn their backs on the law of Moses. So, may nakarating na news sa Jerusalem at sa mga Jewish believers na si Paul, tinuturo niya raw sa mga Jews na kasama ng mga Gentiles na wag nang sundin yung law of Moses. They've heard that you teach them not to circumcise their children or follow other Jewish customs. So, noon pala po, uso na po pala yung fake news, ano. So, may mga news na nakarating sa mga Jewish believers dito sa Jerusalem na tinuturo daw ni Paul na wag na sundin yung law of Moses at wag na magpa-circumcise. But in fact, ang tinuturo talaga ni Paul sa mga Gentiles, sa mga missionary journey niya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, na faith in Jesus. That faith in Jesus, yung key, di ba po? Yung sagot sa kaligtasan ng bawat isa. Yung tinuturo ni Paul. Pero ang nakarating ng news nga na wag na sundin yung law of Moses. So, anong sabi ng mga elders ng church? So, kung titingnan natin, nagagalit yung mga nandito sa Jerusalem dahil nga iba na yung, kumbaga, parang iba yung tinuturo ni Paul, ganun. Pero, yun nga po, hindi naman po yun totoo. Dahil alam naman po natin kung ano yung sinishare ni Paul sa mga Gentiles. Yun po yung gospel, yung salvation to our Lord Jesus Christ. So, syempre, concerned po yung mga leaders ng Jerusalem, no, na syempre, nagagalit yung mga tao sa maling nilang balitang natanggap at gusto nilang ingatan or protektahan si Paul against dun sa mga yon. So, ito yung advice ng mga leaders sa pagdalaw ni Paul. Sa pagdalaw ni Paul sa kila James at sa mga leaders. Here's what we want you to do. So, ito yung advice nila. We have 4 men here who have completed their vow. Go with them to the temple and join them in the purification ceremony, paying for them to have their heads ritually shaved. Then everyone will know that the rumors, di ba, yung mga fake news are all false and that you yourself observe the Jewish law. So, sabi ng mga leaders, to protect Paul, ganito yung gusto namin gawin sa'yo. Sumama ka dun sa 4 men na magpupurify sa temple. At sumahan mo sila. Kasi ito po,
public nakikita. So, makikita, everyone will know na yung mga rumors tungkol sa'yo na hindi mo sinusunod yung mga ng law of Moses ay hindi totoo. Na ikaw ay ino-observe mo pa rin or ginagawa yung Jewish law. So, anong naging response naman ni Paul sa advice ng mga leaders? So, ito na po yung third part nung Acts chapter 10 to 21. So, Paul is arrested and speaks to the crowd. So, tuloy ko lang po, no? So, Paul went to the temple the next day with the other men. So, anong naging response ni Paul dun sa pagdating niya sa Jerusalem? Sinunod niya po yung advice ng mga leaders ng church sa Jerusalem. So, sumama siya dun sa foremen, and he joined them sa purification process. So, ano po ba yun? Yung elders asked Paul to show this in public. They hope na by doing this, makakatulong na yung mga Jewish believers na hindi na to accept Paul at hindi siya saktan or i-harm. So, makikita po natin doon sa pangalawang point natin, nung pagdating niya sa Jerusalem, na hindi naman ino-oppose ni Paul yung law of Moses. Ang tinuturo niya po talaga na si Jesus yung kasagutan. Yung gospel po talaga, yung tinuturo ni Paul. At hindi niya naman ino-oppose yung mga Jewish law or mga law of Moses. So, ayan, nagpunta na si Paul sa temple kasama yung 4 other men. So, they had already started the purification ritual as advised. So, he publicly announced the date when their vows would end and sacrifices would be offered for each of them. Ayan, 7 days were almost ended when some Jews from the province of Asia saw Paul in the temple. Ayan, nakita siya ng mga Hudyo. And roused a mob against him. They grabbed him. Ito na nga yung sinasabi na prophecy, no? Nung pumunta pa lang siya sa Syria and Caesarea, nung dumaan siya doon, na ito na yung trouble na prophesy nila. So, nasa temple si Paul, sinunod niya yung advice ng mga elders to do the purification process as a sign na hindi totoo yung mga balita at ako ay nag-observe pa rin ng law of Moses. Nung patapos na yung 7 days, some Jews of the province of Asia, nakita siya in the temple. At ayan na nga. At they robbed him and Paul is arrested. So, dito po na tayo sa unang part po, no? Nung inarrest na, nung kinuha na si Apostle Paul. So, they grabbed him. As they were trying to kill him, ayan po, killed po talaga ha, as they were trying to kill him, word reached the commander of the Roman regiment that all Jerusalem was in an uproar. Nagkakagulo na po yung mga tao. Maraming mga crowd yung sumali. At they were really trying to kill Apostle Paul. Dahil nga, dun sa accusation nila na iba yung tinuturo niya. At parang against siya dun sa nakasanayan nila na dun sa law of Moses. So, he immediately called out his soldiers and officers and ran down among the crowd. So, ayan. When the mob saw the commander and the troops coming, they stopped beating Paul. So, dumating, nalaman ng commander nung Roman na nagkakagulo sa Jerusalem. So, ayan. He immediately called out his soldiers and officers and pumunta sila sa crowd. And nung nakita na ng mga tao, ng crowd, na padating na yung commander and yung troop, they stopped beating Paul. So, ayun po yung dinanas ni Apostol Pablo. Talagang bigla na lang po siyang from the temple, bigla na lang siyang kinuha, grinab. At they were trying to napatayin po talaga siya. Then the commander arrested him, kinuha niya si Paul, and ordered him bound with 2 chains. So, tinanong niya yung crowd. He asked the crowd who he was and what he had done. Anong ginawa niya? Bakit gano'n na lang yung galit niya sa kanya? Talagang gusto niya siyang patayin.
Some shouted one thing and some another. Since he couldn't find out the truth in all the uproar and confusion, he ordered that Paul be taken to the fortress. Iba-iba po yung sinasabi, no? So, hindi specific kung ano pong nagawa ng tao na to. Hindi malaman nung commander kung ano problema niyo sa kanya, bakit ganun na lang yung galit niyo sa kanya at gusto niyo siya talaga sinasaktan niyo siya. So, he couldn't find out the truth. So, kinuha niya na lang, he ordered na kunin si Apostle Paul. Ayan po. As Paul was about to be taken inside, he said to the commander, ayan po. As Paul was about to be taken inside, he said to the commander, "May I have a word with you? Do you know the Greek?" The commander asked, surprised. "Aren't you the Egyptian who led a rebellion some time ago and took 4,000 members of the assassins out into the desert?" Meron na pong confusion, no, na mismo kahit yung commander, akala niya si Paul yung Egyptian na nagled ng rebellion before. Sabi ni Paul, "No." Paul replied, "I am a Jew and a citizen of Tarsus in Cilicia, which is an important city. Please let me talk to these people." So, meron na pong confusion. Una, hindi malaman ng commander kung sino ba to? Kala niya nga, Egyptian siya. Tapos, hindi niya rin malaman kung ano ba yung reason ng mga tao, bakit gano'n na lang yung gustong-gusto nilang patayin si Paul. So, given this opportunity na nako-confused yung commander, anong naging response naman uli ni Paul? Sabi niya, hindi ako yung Egyptian. Ako ay Hudyo. At a citizen ako ng Tarsus in Cilicia. Sabi niya, "Please, let me talk to these people." Ano naging response niya after siyang i-beat or after siyang saktan ng mga tao? "Let me talk to these people." So, Paul grabbed yung opportunity, no, doon sa commander na sinabi niya na, hayaan mo ko, let me talk, hayaan mo ko na kausapin yung mga tao na to. At nagpakilala si Paul. Kung makikita po natin sa mga susunod na verse sa Acts 22 na i-discuss po next week, kung ano yung sinabi ni Paul after ito sa mga tao na ako si Apostol Pablo. Dinetailed niya kung paano paano siya kinatagpo ng Panginoon, di ba, sa Damascus. At kung paanong from opposition, di ba, nag-o-oppose siya kay Jesus, kung paano siyang naging follower ni Jesus, at kung paanong tinawag siya sa isang mission na i-share yung good news, yung gospel hindi lang sa mga Jews, kundi sa mga Gentiles. So, yeah, next week na po yun. So, dito na po ako mag-end, no, nasa verse 39 na po ako ng Acts 21. Hanggang 40 po ito. Hanggang 40 po pala to. So, despite dun sa ginawa ng mga tao, no, imbis na magalit siya, no, na wala naman akong kasalanan eh. Ano sabi niya dun sa commander? "Let me talk to these people." Makikita natin na grinab ni Paul yung opportunity na makapag-share sa mga tao despite dun sa kalagayan niya na hindi po natin ma-imagine kung ano nang itsura ni Paul after siyang bugbugin ng mga taong to, dahil makikita po natin talagang crowd po ito. So marami yung umano kay Paul, pero despite dun sa physical pain na naranasan niya, grinab niya pa rin po yung opportunity na matakausap yung mga tao to share what God, kung paanong siya ay tinawag ng Panginoon para i-share si Jesus. So, ayun po yung buong Acts 21:1 to 40. So, ito po. Share ko lang po yung what are the lessons that we can learn from Paul's journey to Jerusalem. So, last part po ng third missionary journey. So, ano yung matututunan natin? Yung mga response ni Paul dun sa mga situation niya. Diba, noong una, papunta siyang Jerusalem, nung nag-arrive siya sa Jerusalem, at nung in-arrest siya. So, letter A,
Ano matututunan natin kay Apostol Pablo? Sharing Jesus at all costs. Ayun po yung number 1. He shared Jesus at all costs. At ano po yung cost na to? Ano sabi ni Apostol Paul? Hindi lang ako handa na makulong. Ready din ako na mamatay para kay Jesus. So, ayun po yung heart talaga ni Apostle Paul. Na I'm ready to die for the sake of Jesus. So, sharing Jesus at all cost. Kahit na yung buhay niya ay willing niyang ibigay for the sake of Jesus. So, ayun po yung una. So, letter B, listening to godly advice. So, when Paul arrived to Jerusalem, nakinig siya sa advice ng mga elders. Ang sabi ng mga elders, join the 4 men sa purification process. Hoping na by doing that, pagpapakita doon in public na the Jewish believers na i-accept si Paul. Pero nakita din po natin na despite dun sa pagsunod ni Paul, paglisten ni Paul sa advice ng mga elders, eh, inarrest pa rin po siya at tinaktan na po at gustong patayin ng mga tao. So, letter C, taking every opportunity to speak. Ito po si Apostol Paul, binugbog, di ba, ng crowd. Isa lang po siya, tapos yung nananakit sa kanya, yung sa kanya ay crowd. Pero at the end of, nung inarrest siya, anong sinabi niya sa commander? Allow me, di ba? Please allow me to talk to these people para makapagpaliwanag siya. Para ma-share niya yung great things, yung mga dakilang bagay na ginawa sa kanya ng Lord. Imagine niyo physically, na po siya, pained eh. Talagang, despite sa sakit na nararamdaman niya physically, di ba, hindi po natin maisip or ma-imagine. Itinake niya pa rin po yung opportunity to speak. So, ayun po yung mga lesson that we can learn kay Apostle Paul sa last stretch na po ng 3rd missionary journey. Na willing po talaga siya na ibigay, yun, di ba, yung title po natin ngayon, All for Jesus. Literal po na all ay willing ibigay ni Apostle Paul, including yung buhay niya para i-share yung gospel. So, ayun po. So, ano pong application natin sa Acts chapter 21? So, what are you willing to sacrifice for the sake of Jesus? Ito po yung iiwan ko po na tanong sa bawat isa sa atin. Ano po ba yung willing tayong i-sacrifice for the sake of Jesus? Sabi dito sa Acts 21 verse 13b, sabi ni Paul, I am ready not only to be jailed at Jerusalem, but even to die for the sake of the Lord Jesus. Tayo po, what are we willing to sacrifice for the sake of Jesus? So, ayun po. Yan po yung ating pag-isipan, pagbulay-bulayan, at ipanalangin ngayong gabing ito. Meron po bang mission or na pinapagawa sa atin yung Panginoon? Are we going to say yes? Yes, Lord? No muna, Lord? Or wait, Lord? So, ayun po yung ating iipanalangin ngayong gabing ito. So, ayun po.